Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 15 ng Marso 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:58 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo. Kaya medyo nalita ako. Medyo madilim, makulimlim. Parang bumabalik din yung lamig dito. Opo. At dyan daw sa Pilipinas ay naggilo daw sa bagyo. Opo. Ah, ay talagang malamig talaga siguro, ano. Ngayon ay ito po ang tatalakayin ko ngayon, ano. Ang title ko po ay Bakit hindi kakayanin ni Sara Duterte ang impeachment? Yan po ang title ko. Alam ko na diniscuss ko na ito dati o sa ibang tao. Ang topic ko noon ay si Duterte, yung hindi din niya kakayanin, ano? Hindi rin niya kakayanin at yung dahilan ko ay ito na rin, i-repeat ko ng maigi at hindi ko aalisan ito. Dati kasi mayroon akong tinatalakay na iba eh. Ngayon ay ito lang ang tatalakayin ko dito, ano? Kung ang mag-testify laban sa iyo o laban sa kanya ay dating kasamahan, si Ramil Madriaga, hindi niya kakayanin. Hindi siya makapagtago. Ayan po. O hindi niya pwedeng salungatin. Kasi detalyado po yan eh. Kung dati mong kasamahan ay lalong nagtitestify yan, lalo kang madidiin. Kasi yung sasabihin niya, kabisado niya eh, o totoo. O kaya ay talagang walang paligoy-ligoy o hindi nag-aalangan. Yan po eh, at paniniwalaan po ng tao. Yan po, ano? Bakit hindi kakayanin ni Sara Duterte ang impeachment? Kasi nga, ang nagtitestify sa kanya o laban sa kanya ay yung mga dati niyang kasamahan. At ito na nga ang pinakahuli, si Ramil Madriaga. Ayan po. Ngayon, noong una, yung unang impeachment, pinakialaman nila Chis Escudero. Pero mabibigat na rin po yung nagtitestify doon. Si Bongbong Marcos nga ay dati niyang unit team po sila yan eh, hindi ba? O ay ngayon ay laban sila. Paano siyang makakalusot dyan, hindi ba? O hindi hindi makalulusot eh kasi nga ay kung dati mong kasamahan ang tawag po diyan ay nagbetray, ano? Nagbetray sa iyo kasi may mga usapan po 'yan eh. O ay mahirap lumusot kung tawagin man natin na betray. Pero nga wag na yung betray, ano? Kung ang magtestify laban sa iyo ay dati mong kasamahan, detalyado po 'yan at paniniwalaan ng mga tao. Kahit anong itanong sa kanya anong sinakyan, anong oras kayo umalis, ganun, anong suot na baro. Alam po yan eh. Oh, kaya paniniwalaan po ng tao. Hindi ba? Ganun po yan. Ngayon ay ulitin ko lang, ano, kung ang mag-testify laban sa iyo ay dati mong kasama sa pagnanakaw o sa pagpatay ng tao o sa yang ganyan, yung pagpabilanggo. Katulad ng kay Dilima, hindi ba? O, binilanggo na rin si Dilima. Ay kung yung kasabwat nila ay mag-testify na hindi naman totoo yun. Hindi po totoo yun. Sinabi ko noon, napilitan lang ako. O, dahil tinakot ako. Ayan po paniniwalaan po ng korte yan, unang mga tao. Kasi, ididetalye niya Hindi ba? At saka, hindi siya mag-aalangan kahit patayin siya.
Opo, kasi totoo ang sinasabi niya at yun ang mapapansin natin sa mga nagtitestify kung alam niya talaga ang sinasabi niya. Ayan po at yun nga, yung unang impeachment kay Sarah ay naantala o nabaliwala kasi humarang sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva at yung mga grupo nila, hindi ba? Si Jenggoy Estrada. Hinarangan nila. Ay tignan mo ngayon ang nangyari sa kanila. Hindi ba? Naapektuhan sila. Kasi nga, hindi mo pwedeng labanan ang katotohanan ay nagsasabi na yung binigyan ng 50,000 ni Sara Duterte, hindi ba? Binigyan niya para pangsuhol. Nagsasabi na nga yun ng totoo Bakit binabaliwala pa? Ay ayan na nga. Nainis ang mga tao kila Chis Escudero, hindi ba? Nainis. Ang tawag dyan ay sila ang naging casualty. Opo. At malamang itong Supreme Court naman, binayaran din ni Sara yan. Kasi nga, pumabor na hindi naman nila maipaliwanag yung desisyon nila. Yung desisyon po ng Supreme Court ay ang nagpapaliwanag lang ay yung spokesman ng Supreme Court. Hindi nga nila kayang ipaliwanag o hindi nila kayang lumaban sa debate na ipaglaban yung desisyon nila. Kaya hindi ako masisi kung sasabihin ko man na binayaran yan. Ay wala rin kasi after 1 year at Supreme Court naman ang nagsabi, sinabi nila doon sa desisyon nila, hindi balik kanya after 1 year, pwede na naman. Adi tinanggap nila ang bayad dyan, hindi ba? Wala silang pakialam dyan. Hindi ba? Natanggap nila ang bayad. Ngayon, kung mayroong second impeachment, ito nga, second impeachment, ay another bayad yan. Panibagong bayad yan, hindi ba? Yun po kaya nga, hindi mo pwedeng labanan ang katotohanan. Pag lumabang ka sa katotohanan ay maaring marami kang pira pero mauubos yan. Hindi ba? At ang alalahanin po natin, ang Diyos ay katotohanan I am the way, the truth, and the life. Hindi ba? Paano mong lalabanan ang Diyos, hindi ba? Sige nga, labanan mo nga ang katotohanan. Hindi po makuwang ka, matatalo ka in the long run, hindi ba? At yan lang ang nangyayari ngayon. Bakit sumulpot ito si Madriaga? Palagay ko yan ay kwan na At hindi naman natin masisisi si Madriaga. Kasi naglaban pala sila ni kwan ni Harry Roque dyan sa lupa sa Bataan, hindi ba? Nang langgrab ito si Harry Roque ng mga lupa dyan sa Bataan, ay yung mga tao ay tinulungan ni Madriaga. Yung may mga ari ng lupa, aywan ko kung mga kamag-anak na yan o kakilala niya o humingi ng tulong sa kanya. Ay naglaban sila, ay pinakulong si Madriaga ni Harry Roque. Kinasuhan naman ng yung abduction ata. Kinidnap daw yung mga foreigner. Ayun, nakabilanggo ngayon. Ngayon ay gumanti naman ito si Madriaga. At hindi po tayo ang gumagawa niyan. Wala nga tayong alam dyan na binilanggo si Madriaga sa tulong ni Sara Duterte na dati niyang kasamahan. Dati niyang amo si Sara Duterte. Ay bakit hindi siya tinulungan? Ayan po kaya justified po kung bumaliktad si Madriaga. At hindi na po tayo ang gumagawa niyan. Malamang yan po ay Diyos na po ang gumagawa dyan. Kamay na ng Diyos. For it is God who gave us both the will and to do. Hindi ba? Dalawa yung will at saka yung to do. Ay ano yung to do? Ay hindi nga maintindihan yun kung ano yung to do The opportunity to do or the circumstances to do or the power to do it.
Yan po ang ibinibigay sa atin ng Diyos. May will tayo o willing tayo na labanan yung mga kuan na yan, mga fake news na yan, labanan natin yan, o yung mga pang-aapi, o yung mga injustice, lalabanan natin. May will tayong ganun. Pero binibigyan pa tayo ng isang dalawa yun both hindi ba? Yung the power to do it or the opportunity to do it. At ang nagbibigay na po niyan ay Diyos. Hindi ba? Kaya si Madriaga ay ibinurugar na. Ay simple ay nasaktan din siya, hindi ba? Ganyan din po ang nangyari kay Chavit Singson, hindi ba? Nasaktan si Chavit Singson, hindi ba? Kasi ang gagawing waiting Lord o yung overall sa buong Pilipinas, ang gagawin na waiting Lord ay si Atong Ang. Ay tika muna, ay sabi ni Chavez, ay bakit ay kaibigan kita? Sabi niya kay Irap, ay kaibigan niya, si Irap. Bakit papalitan siya ni Atong Ang? Ayun, nag-away din sila. Ganun po ang nagbibigay po ng mga circumstances ay kamay po ng Panginoon. Ayan po, wala tayong alam dyan. Hindi naman natin na alam ang mga transaksyon nila. Pero nga ayan at wala pong imposible sa Panginoon. Yan ang sinasabi ng Biblia. To man, it is impossible, but to God, nothing is impossible. Kaya po paglabanin silang dalawa Hindi ba? At yan na nga nangyari, hindi ba? Kinampihan ni Sara Duterte si Harry Roque. Kinampihan niya. Nabilanggo ngayon si Madriaga na dati niyang kasamahan. Ay simpre ay kukuha din ng patas yan, hindi ba? Ibibitray naman niya. At iyan nga ang nangyari. Hindi ba? Ang dami po na ganyan na nangyayari Si Enrile, hindi ba? Binitray din si Marcos, hindi ba? Nung napansin niya na tinatanggalan na ng mga security escort sila, yung si Ungpin, tinanggalan na nung isang araw o nung isang gabi, tinanggalan na ng mga matataas na kalibre na baril, ay sabi ni Enrile, ay kami na ang susunod dyan, ay nag-aklas na sila, hindi ba? Ganun po yan si Chavit Singson, hindi ba? Ganun din. Binitray na rin niya yung body niya, si Irap, hindi ba? At wala pong lumulusot dyan. Pag ang nag-testify nga, ay ang dati mong kasamahan, problema yan. Si George Marbinay, hindi ba? Front-runner yan Front-runner sa pagka-presidente noong 2016 po. Front-runner yan. Sure ball na yan, mananalo. Pero nung nag-testify si Modesto Mercado, hindi ba? Honesto ba yun o Modesto Mercado? Yung vice mayor niya. Binitray din siya nung vice mayor niya kasi nga pinangako pala ang magiging mayor na ay ikaw na. Sabing ganun, ay ikaw na. Ay hintay na siya naghintay. Ay ang nagiging mayor ay yung si Junjun. Si Junjun Binay. At saka yung asawa. Ay paano yan? Ay sabi niya, ay ipinangako yan. Ay yan na nga Kaya binitray na rin niya. Siniwalat na niya. Pero maliliit lang po yung mga korupsyon doon. Kasi nga ay Makati lang po yan Hindi naman yung isiniwalat niya, equal lang yun Pira lang ng munisipyo yun hindi ba? Pero pinakinggan ng mga tao. Hindi ba? Bumaba ang rating ni Binay. Ayan po kasi nga ang nag-testify yung dati niyang kasamahan, yung vice mayor niya. Mercado, alam ko yun ang apelido nun binibigyan ko lang po ng sample. At yung pinakahuli po na sample natin, yung kay Duterte. Sino ba nagtitestify laban sa kanya? Ay yung dati niyang hitman, si Mutabato, hindi ba? Edgar Mutabato, hindi ba? At saka si Arthur Las Cañas, yung dati niyang pulis, hindi ba?
at pinatay pa atang kapatid niya Dahil naniniwala siya na talagang sincere si Duterte. Sincere. Pinatay ni Las Cañas ata ang kapatid niya na grabe po yan. Grabe po yan. Ako, pag iniisip ko yun, kahit na hindi siya kasama dun sa operation, pero alam niya na papatayin yung kapatid niya, ay ibang klase po yan. Opo. Talagang parang, aywan ko lang pero ay may mga kapatid naman tayo, hindi ba? Aywan ko lang kung ibang klaseng pamilya sila, pero parang iba, hindi ba? Kapatid mo, itutukhang lang, wala kang gagawin, hindi ba? Ayan po, kaya nagdalawang isip na rin ito si Arthur Las Cañas, isuplong na rin si Duterte sa kanyang mga nalalaman, hindi ba? Piki yan, sabi niya impostor yan. Hindi naman talaga lumalaban sa drug lord yan. Siya ang drug lord. Ayan po hindi ba? Paniniwalaan po ng tao Hindi ba? Yan po. Yan ang pinakalitis na nakon natin. Yang dalawang nag-testify na yan. At ito nga si Sara, si Sara ay dati niyang ka-uniteam naman si Bongbong Marcos, hindi ba? Uniteam. Pero nag-away din sila na wala po tayong kasalanan diyan kasi nga doon sa salitang tambaluslos. Doon nag-umpisa yan. Sinabi ko na, hindi ba, na ito si Chis Escudero, sinubukang harangin, hindi ba, ang impeachment. Siya ang tinamaan, hindi ba? Kasi nga hindi mo pwedeng labanan ang katotohanan Pwede mong labanan yan pansamantala lang. Pero pag binalikan ka ng katotohanan, ay may kalalagyan ka. Hindi ba? Sige po, at ito na lang po ang isishare ko sa inyo, na parati kong ginagamit ito, Bakit kung ang nag-testify sa'yo ay dati mong kasamahan, ay hindi mo kakayanin? Ayan po, maaring iniisip ni Sara na kakayanin niya, pero hindi kakayanin yan. Kasi nga, biblical po yan Psalms 55 verse 12 hanggang 14. Ito po ang nakasulat, if an enemy, at pinili ko na po ang kwan dito, yung madali lang intindihin. Kasi yung mga version na iba, ang hirap intindihin If an enemy were insulting me, I could endure it. If a foe, parang enemy din ito, If a foe were rising against me, I could hide. Anong sabi niya? Pwede kong kanyan. Kung kalabang ko yan, kanya. Kung kalabang ko yan, ay kaya kong panindigan yan o kaya kong tiisin yan. Endure, hindi ba? Endure. At kung kalabang ko yan, ay pwede na lang ako magtatago. Tataguan ko lang yan, sabi niya, hindi ba? But it is you. Sino ba ito? But it is you, a man like myself. Ayan nga, dati niyang kasamahan siya ang gumawa Siya ang nagbigay ng mga posisyon, hindi ba? Kasangga niya, hindi ba? But it is you, a man like myself, my companion. Ayan companion, hindi ba? My close friend. Close friend nga Alam ang mga sikrito, hindi ba? With whom I once enjoy sweet fellowship at the house of God as we walk about among the worshipers. Ito po ay relihiyon na po ito, Pero makukuha ko yan kahit na yan ay nangyari sa ordinaryong tao na ang pag-usapan natin ay politika, apektado po yan effective po yan. But it is you, sabi niya. At yan ang binigay kong example. Si Enrile, binihisan ng kapangyarihan, hindi ba? Binigyan ng kapangyarihan ni ni Tandang Marcos, hindi ba? Nung binitri siya, wala siyang magawa. Hindi ba? Kaya nga ito ngayon, ay si Madriaga, magtitestify ito. Wala din magagawa ito si Sara. Bakit? Ibinilanggo nila si Madriaga
ibinilanggo ni Harry Roque. Kinasuhan ng abduction ata o kidnapping, at ang kinidnap daw ay yung mga foreigner, o ay dinisisyonan ng korte, o bilanggo ka Madriaga, ay simple gaganti si Madriaga. Hindi ba? Sino po ang nagbibigay ng ganyang sitwasyon? Adi Diyos. Hindi ba? For it is God who give us both the will and to do. Hindi ba? Ito po ang nangyari kay Jesus Christ, At ito po ay nakasulat po ito sa 3 gospel. Pag nakasulat po yan sa 3, ay mahalaga yan. Yung pagka-betray ni Jesus Christ kay Jesus, binitray ni Judas si Jesus Christ, hindi ba? Alam natin yan. Ay basahin na lang natin para sigurado tayo. Basahin po natin. While Jesus was still speaking, Judas, one of the 12, arrived accompanied by a large crowd armed with swords and clubs. Mga pamalo, hindi ba? Ay simple, may mga kwan din yan eh. Palagay ko may Roman soldier dyan eh. Kasi o kaya yung alalay ng mga kwan. Alalay ng mga Parisiyong. Hindi ba? May mga sword din yun. At yung mga tao, may mga pamalo. Mayroon pang kwan yung apoy, yung dala-dala silang sulo, hindi ba? Yan ang nakarecord, hindi ba? Sent from the chief priests and elders of the people. Ang nagpadala pala ay chief priest. Pero alam ko ito, humingi ng kwan ito sa Roman soldier, yung parang alalay, para dakpin si Jesus Christ. Now, the betrayer, yun nga si Judas, now the betrayer had arranged a signal with them. The one I kiss is the man. Arrest him. Yun ang sabi ni Kwan. Yun ang kasunduan nila. Kasi nga, ay common na yan eh. Pag nagkita ang magkaibigan, ay nagyayakapan yan. Aywan ko lang kung ano itong kiss na ito, pero usually, nag-shake hands o nagyayakapan. Lalo na dyan sa bandang Middle East. Opo, nag-chick to chick ata yan eh. Ay pero dito sa Amerika ay handshake lang. Bihira na yung nagyayakapan. Ay pero doon, ay sabi ni Kwan, the one I kiss is the man. Sabi niya, arrest him. Ayan po. Going directly to Jesus, he said, greetings, Rabbi. Siguro magandang gabi. Rabbi is teacher yan eh, Rabbi. Teacher, sabi niya, Panginoon, and kiss him. Ayun na ang signal. Hindi ba? Binitray niya. Ayan po. Para maintindihan natin na pero ang pagkabitray nito ay dahil sa pera. Siya ay binigyan ng 30 pirasong pilak. Pero mayroon ding mga ibang pastor ang sinasabi ay ang pagkaintindi nila na pwede naman ay paghuhulihin ng Roman soldier dahil ito ay makapangyarihan, ay hindi uubra ang mga Roman soldier. Kasi nakakabuhay siya ng patay eh. Nakakapagpagaling siya ng sakit at nakakahinto siya ng mga storm, hindi ba? Yung wave of the sea and yung storm napapahinto niya. Kaya baka ang iniisip ni Judas noon, wawakasan na niya ang pang-aabuso ng mga Roman soldier. Iyon po, mayroong ganong theory, pero ay walang natin kung totoo yun, Pero ang sinasabi ko lang po dito ay yung si Madriaga, dating kasamahan dating kasamahan ni Sara Duterte. Ay kung yan ang mag-testify, ay
may kalalagyan si Sarah. Hindi ba? At yan po ang pinakahuli ngayon ay ngayon nga gusto na atang patayin hindi ba? O doon sa bikutan, doon sa kwan din yan parang kampo din yan yang bikutan Parati ako dyan dati kasi may barkada ako dyan Opo, may barkada ako dyan dati. Parati ako dyan. At saka nung nagtatrabaho ako sa Nawasa, nagpatayo kami ng pumping station dyan sa bikutan. Kasi nagkukulang na yung kwan dyan yung tubig. Kaya kabisado ko yan. Yang bikutan na yan. Ay, yan. Kamuntik siyang patayin nung isang araw si Madriaga. May gustong pumatay sa kanya. O, ayan po, hindi ba? Pero nga, may Diyos po May Diyos na hindi lahat ng gusto ng tao ay nasusunod. Ang gusto rin ng Diyos ang masusunod later on, hindi ba? At ayan nga, ang sinasabi ko na dito, yang sa impeachment ni Sara, kung ang mag-testify dyan ay si Ramil Madriaga, ay paniniwalaan po ng tao yan at hindi lulusot ito si Sara. Opo. Ay matitindi na po yung mga binibitiwan, hindi ba? Matitindi na Hindi ba? At hindi ko na po iisa-isahin dito kasi iniisa-isa na nung mga ibang vlogger. Ang sinasabi ko lang dito ay, if an enemy is insulting me, I could endure it. If a foe were rising against me, I could hide. Ayan po. Pero nga ay si Madriaga dati niyang kasamahan, di ba? Paano yan? Detalyado po yan Pati yung mga kasamahan nila, sino naandun, ilan sila o sino nagplano, anong kutsi ang ginamit o kumplito po yan. Kasi kasamahan siya O sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.